Hello po sa inyo lahat! Ako po si Doc B at welcome po sa ating channel. Sa video po na ito, may experiment tayo na ipapakita po ang air pressure. Pwede nyo po gawin ito sa bahay, pero mas mabuti kung may kasama kayong nakatatanda o adult kasi gagamit po tayo ng apoy. At ito po ang mga kailangan ninyo. Kailangan po natin ng nilagang itlog o hard-boiled egg, papel na sisindihan natin mamaya, lighter o kaya posporo kung wala kayong lighter, pwede rin ng kandila na may sindi, at bote na medyo malaki yung kanyang bibig. Okay, so simulan na natin Bali, ang gagawin natin ay sisindihan muna natin itong papel na to at ipapasok siya sa bote. Pagkatapos, yung ating nilagang itlog ay ilalagay natin sa ibabaw nito. Kung makikita ninyo, hindi siya kasya. Pero tingnan natin mangyari. Oh, galing Kanina hindi kasya yung itlog pero ngayon, pumasok siya ng kusa. Ngayon, paano nangyari yon? Panoorin natin ng video na ito. Kaya pumasok ang itlog sa bote ay dahil sa pagkakaiba ng air pressure sa loob ng bote at sa labas ng bote. Sa umpisa, pareho lang ang pressure sa loob ng bote at sa labas ng bote. Ngayon, kapag nagpasok tayo ng papel na may sindi sa loob ng bote, umiinit at nag-e-expand ang hangin sa loob ng bote at lumalabas ang hangin sa bote. Kapag naman namatay na ang sindi ng papel, lumalamig at nagko-contract ang hangin sa loob ng bote. Dahil dito, bumababa din ang air pressure sa loob ng bote. Ngayon, na mas mataas ang air pressure sa labas ng bote kaysa sa loob ng bote, gusto ng hangin na nasa labas ng bote na pumasok sa loob ng bote. Pero dahil may itlog na nakaharang, itutulak ng hangin ang itlog papunta sa loob ng bote. At patuloy niya itong itutulak hanggang sa nasa loob na ang itlog, pati na rin ang hangin na galing sa labas ng bote. Oh, ang galing, di ba? Kahit ako nagulat. Ngayon, ang tanong, paano natin ilalabas yung itlog sa bote? Subukan nating hipan yung bote. Ayun. So, gumana naman. So, nung hinipan ko yung bote, tumaas yung pressure sa loob, kaya tinulak niya papalabas yung itlog. Okay. At ngayon, punta naman po tayo sa magic time. Ngayon po, ipapakita ko kung paano natin ginawa yung magic nung nakaraan na video. Kung maalala ninyo yung magic na ito, yung kung saan ililipat natin ito dito sa kabila. Parang ganyan. So, ipapakita ko ngayon kung paano siya ginagawa. Una, ipapasok natin ito, yung goma, or sa case ko, yung hairband. Yan. Tapos, hilahin natin ito at ipasok lahat ng daliri dito. So, ito ang itsura niya sa ngayon. Yan. Tapos, ganito yung itsura niya dito sa likod. At pag tinaas nyo yung daliri nyo,
lilipat na siya ng kusa. Ulitin po natin. So again, ipasok natin, dito sa kabila tayo, sa kabilang daliri. Ipasok natin yung hairband o yung goma. Hilahin natin. Ipasok yung mga daliri. At again, yan po ang itsura niya. At itaas natin yung daliri natin. Ayun. So yun po ang sikreto doon sa magic na ginawa natin nung nakaraan na video. At para naman sa video na ito naman ang ating magic. Kailangan nyo lang ng maliit na bote at saka hairband. Again, kung wala kayong hairband, pwede naman ang goma o lastiko. Okay. So, lagay nyo yung bote nyo na ganyan at ipasok yung hairband. Kung makikita ninyo, hindi siya natatanggal. Ngayon, idodoble pa natin para mas secure siya. Okay. So, mas secure na siya, no? Bilang tayo ng 3. 1, 2, 3. Galing ano? Natanggal bigla. Ulitin pa natin. Again, may bote tayo. Pasok natin yung hairband. Hindi siya natatanggal. Iikot natin para mas secure. Ngayon, hilahin pa natin pababa. Baka sabihin nyo, tinataas ko eh. Okay? 1, 2, 3. Ayun. Tanggal siya. Ngayon, kung gusto ninyong malaman kung paano ginagawa yung magic na ito, panoorin nyo yung next video natin. At dito na po nagtatapos ang ating video. At kung hindi nyo pa po ginagawa, mag-subscribe na kayo. Wala pong bayad yon. Pipindutin nyo lang yung subscribe button sa baba. Maraming salamat and see you in our next video.